Ang krus mula sa mata ng bata. Ito ho ang pamagat ng ating pagninilay ngayong hapon ng Biyernes Santo. May isang pangyayaring hinding-hindi malilimutan ng isa sa mga kapatid kong babae. Maraming taon nang nakararaan. Nangyari ito sa loob ng simbahan. Nangyari ito nang ang bunsong anak niya ay mga 2 years old lamang. Minsan, dumaan siya sa may simbahan ng kanilang parokya para magdasal. Kasama niya itong kanyang bunsong anak na babae. Dahil wala namang misa, lumapit siya sa imahen ng Mama Mary nasa may side altar ng simbahan at nagdasal siya ng rosaryo. Sa gitna ng side altar na yon, merong isang life-size crucifix at mukhang napaka-realistic na sculpture ng Kristong nakapako. Nakapikit daw na nagdarasal itong kapatid kong babae at hinayaan lang ang bata na tahimik na maglakad-lakad sa tabi niya. Sa hindi niya nalalaman, habang nakafocus siya kay Mama Mary sa pagrorosaryo, ang anak pala niya ay nakafocus naman ng mata sa Kristong nakapako sa krus. Maya-maya, kinakalabit na daw siya ng bata. Bakit, anak? Sabi ng kapatid ko. Sabi naman ng bata habang nakaturo sa crucifix, Mama, sino yun? Sagot ng mama niya, si Jesus. Huwag kang maingay. Nagpe-pray si mama. Pero hindi siya tumigil. Kinulit pa rin niya ang mama niya. Maya-maya, sinasabi niya, Mama, si Jesus nagbi-bleed. Tuloy pa rin sa pagrorosaryo ang mama niya at mabilis na sinagot, Oo, anak. Di ba kinuwento ko sa iyo? Binuli siya ng mga galit sa kanya. Bad kasi sila. Sandali na lang. Sandali na lang, ha? Nagpe-pray pa si mama. Quiet ka muna, anak. Maya-maya, napansin niya, umiiyak na yung bata. At hindi siya huminto sa pangungulit. Paulit-ulit, sinasabi niya sa mama niya, Mama, kawawa naman si Jesus, nagbi-bleed siya. Huminto muna sa pagrorosaryo ang mama niya, kinalong ang bata, at tumingin sa crucifix. Noon lang na-realize, napaka-realistic nga naman ng portrayal. Meron pang umaagos na dugo mula sa ulong natusok ng koronang tinik at mula sa tagiliran na sinugatan ng sibat at mula sa mga kamay at mga paa na binutas ng mga pako. Sabi daw ulit ng bata sa gitna ng pag-iyak niya, Mama naman, please, dalhin mo siya sa ospital. Please, Mama. Hindi ba? Nung si Kuya ang nag-bleed dahil bumagsak siya sa bicycle, dinala siya ni Papa sa ospital. Kawawa naman si Jesus. Mama, please, ibaba mo siya. Palakas daw ng palakas ang iyak ng bata
at medyo nakakaistorbo na siya. Kaya minabuti ng mama niya, lumabas na lang sila ng simbahan. Habang papalabas sila, lalo namang nag-hysterical ang bata. Nakatingin pa rin sa Kristong nakapako. Dahil malakas ang iyak niya, lumabas ang pare mula sa kumpisalan na istorbo din. Ang sabi ng pare, "Misis, may problema ba?" Sagot ng kapatid ko, "Naku, Father, sorry ho ha. Nanggugulo ba naman itong anak ko? Kinukulit ako. Dalhin daw po namin si Jesus sa ospital dahil nagbi-bleed." Father, masyado naman ho kasing realistic ang crucifix ninyo dito. Lumapit yung pare sa bata at sabi niya sa bata, "Napakabait mo namang bata. Love mo ba si Jesus?" Sumagot daw ang bata, "Opo." Sabi ng pare, "O sige anak, tahan na. Tahan na. Ako nang bahala kay Jesus. Ako na lang ang gagamot sa sugat niya. At sasabihin ko sa kanya, love mo siya. Okay?" Kumuha pa daw si Father ng panyulito para pahiran ng luha ng bata. At nagpaalam na ang kapatid ko habang sinisinok pa sa paghikbi ang bata, ang anak niyang nakatingin pa rin sa Kristong nakapako. Mga kapatid, hindi kaya masyado na tayong nasanay tumingin sa krus? Hindi na tayo nasusuklam sa ating nakikita? Alam niyo ba na hindi naman kaagad nasanay na sumamba sa krus ang mismong mga sinaunang Kristiyano? Kasi para sa atin, masyado nang naging bahagi ng ating relihiyon. Nakalimutan na tuloy natin na ang eksena ng krus ay walang pinagkaiba sa firing squad, sa guillotine, sa pagbibitay sa pamamagitan ng pagbibigti, o sa silya elektrika, mga iba't ibang paraan ng pagbibitay o parusang kamatayan, capital punishment. Kung sa silya elektrika, kung si Kristo kaya ay binitay, hindi sa krus kundi sa silya elektrika, baka ilalagay din nating larawan sa gitna ng mga simbahan natin ang silya elektrika. Baka ilagay natin ang isang Kristong kalbo, nakatakip ang ulo, nakatali ng sinturon, ang iba't ibang bahagi ng katawan. Gagawin din kaya natin siyang pendant sa kwintas na ilalawit sa dibdib. Ang ganyang karumal-dumal na eksena. Sa totoo lang, wala daw death penalty na inimbento na kasing lupit ng pagpapako sa krus. Dahil sa krus, hindi naman mabilis ang pagpatay sa convict. Tino-torture muna. Pinaglalaruan ng mga sundalo. Hinuhubaran ng todo. Opo, hubot-hubad si Kristo. Tayo lang ang nahihiya, kaya nilalagyan natin ng saplot. Pero hubot-hubad siya. That was part of public shaming. Binibitin sila. Ibinibilad sa araw. Pinagagapangan ng mga langgam. Isipin mo yung nilalanggam ka't hindi mo makamot ang katawan mo. Nilalagyan ng karatula sa ulo at mabagal at masaklap
na kamatayan hanggang sa maubusan ng hininga. Alam niyo ho, sa Book of Numbers in the Old Testament, merong isang kwento tungkol sa mga Israelita na naparusahan daw dahil sinaktan nila ang kalooban ng Diyos na nagligtas sa kanila. Noong nauhaw sila, umangal sila. Binigyan sila ng sibol ng Panginoon, sibol ng tubig na umagos mula sa bato. Noong nagutom sila, umangal ulit sila. Nagpaulan ng Diyos ng mana, pantawid gutom nila sa disyerto. At noong magsawa sa mana, umangal pa rin sila. Wala na bang ibang makakain? Wala na ba kundi ang miserableng manang yan? Ewan ko lang kung ganun na rin ang sinasabi ng iba na panay kanin at sardinas ang kinakain. Pinadalhan daw sila ng karne ng Panginoon, ng pugo, ibong pugo, at unahan sila. Paramihan ng makukolekta. May nakadami, may walang nakuha. At yung nakadami ay nagpasasa. Alam niyo nangyari? Nangamatay sa gutom. Nangamatay sa kabusugan. Nilibing sila sa isang libingan. At alam niyo ba anong pangalan ng libingan? Sa Hebreo, Kibrot Hatava. Itanong ninyo kung anong ibig sabihin. Libingan ng matatakaw. Nang maulit pa ang pag-angal nila, talagang nagdamdam na ang Panginoon. Imbes na karne, ang pinadala niya ay mga makamandag na ahas. At marami sa kanilang natuklaw at nangamatay. At upang sila daw ay gumaling, sinabihan ng Diyos si Moises na gumawa ng isang patpat, ipulupot doon ang isang ahas, at ang sino man daw na tumingin sa ahas ay gagaling. Ang nakapatay sa kanila, kailangan tingnan nila dahil yun daw ang magpapagaling sa kanila. Isang matalinghagang kwento ito na ginamit din ni San Juan sa kanyang ebanghelyo at inapply niya sa Panginoong nakapako sa krus, kung paano daw biniti ng ulupong at itinaas upang pagmasdan. Ganyan din daw ang gagawin sa anak ng tao, na ipapako at itataas sa krus upang pagmasdan. Kailangan pagmasdan kung ibig mo ng kaligtasan. Sa aklat ng propeta Zacarias, may ganito ring nasusulat: pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat, at iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. Mga kapatid, ano bang dapat nating pagmasdan sa krus? Ano ba? Pagmasdan natin ang kakayahan ng tao na pagmalupitan ng kanyang kapwa-tao. Isinulat ng isang manunulat na Hudyo na ang pangalan ay Yuval Harari. Ang pinakamapanganib daw na nilalang dito sa mundo ay hindi leon o tigre. Ang pinakamapanganib daw ay ang tao. Dahil ang tao, very creative,
very creative sa kabutihan, very creative din sa kalupitan. Mga kapatid, sa araw na ito, pagmasdan natin sa krus, o pagmasdan natin ang krus, at ang Kristong nakabayubay mula sa inosenteng mata ng isang bata, huwag mo na lang isipin na ang tinitignan mo ay anak ng Diyos. Pagmasdan mo na lang kung paano niyurak ang dangal ng isang tao, kung paano siya inakusahan, sinintensyahan kahit walang katotohanan ang mga paratang, kung paano siya pinaglaruan ng mga sundalo, kung paano siya sinuutan ng balabal na kunwari siya'y hari, kung paano siya pinutungan ng isang koronang tumusok sa mga mata niya, at kung paanong sinabitan siya ng karatula upang ipahayag na siya'y kriminal, na walang pinagkaiba sa mga karatula na sinasabit sa leeg ng mga nakabonet kapag pumapatay sila sa kalsada. Adik, pusher, huwag pamarisan. Binabalutan pa ang ulo ng plastic bag at sineselyo ng packaging tape sa leeg. Karimari-marim, hindi ba? At sigurado ako pag nakita nyo sa TV, pinipikit ninyo ang inyong mga mata. Sa sandaling ito, sinasabi ko sa inyo, buksan ninyo ang mga mata ninyo, pagmasdan nyong mabuti ang kalupitan ng tao. At nang mauhaw si Jesus, nagmakaawa daw siya at humingi ng maiinom. Alam niyo ba ang ginawa ng sundalo? Kumuha daw siya ng isang patpat na may espongha sa dulo. At alam niyo ba kung saan ginagamit yon ng mga Roman soldiers? Sa kubeta. Panghugas yon ng puwet nila pagkatapos nilang dumumi. Hindi pa sila tapos sa paglalaro. At nang sabihin ng Panginoon, nauuhaw ako, painom naman, parang awa na ninyo. Yung patpat na yon, na may esponghang pampahid ng puwet nila, yon ang sinausaw sa suka, hindi sa tubig, suka. At sinipsip niya sa sobrang pagkauhaw. Pasensya na ho kayo kung masyado kong ginawang napaka-realistic. Ganyan siya. Walang pinagkaiba dun sa krus na pinagmasdan at iniyakan ng anak ng kapatid ko nung siya'y 2 years old. Gusto ko lamang ipaalala, talagang ang krus ay kasuklam-suklam, kung kaya't dapat nating pagmasdan upang tayo'y matauhan, upang tayo din ay masuklam, upang katulad ng batang musmos, tayo'y maiyak, mag-alala. Hindi tayo dapat masanay sa kalupitan. Mga tao tayo, sagrado. Hindi tayo dapat masanay sa karahasan. Hindi tayo dapat masanay sa kahayupan. Hugis at wangis ka ng Diyos. Ang sabi ng iba, minsan, mas mabuti pang di hamak ang hayop
Baka nga insulto sa hayop na tawagin mong hayop ang tao. Kasi yung hayop, kung papatay, at least minsan lang kapag nagugutom at naghahanap ng lalapain. Ang tao daw, ang bukod tanging nilalang na kayang pumatay ng 1,000, kayang pumatay ng 100,000, o kayang pumatay ng 1,000,000 at susunugin pa sa gas chamber tulad ng ginawa ni Hitler. Pumapatay lang daw ang ibang hayop. Pero ang tao, manonorture pa. Tao lang siguro ang kayang gumawa ng mga ospital para pumatay ng mga sanggol sa sinapupunan at tatawagin pa itong mga reproductive health centers. Tao lang ang mabilis magdesisyon na i-terminate ang buhay ng kanyang kapwa-tao. I-terminate ang mga walang silbi sa tingin nila. Ang mga pinararatangan ng mga kriminal. Mahilig pa tayong gumamit ng mga bokabularyong katanggap-tanggap. Imbes na gamitin ang salitang pumatay, pwede rin kasi terminate, neutralize, dispose of, na parang garbage disposal. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon sa Biblia, pinamumukha daw ng Diyos sa tao ang pagmamalupit at pagwawalang bahala niya sa kanyang kapwa-tao para matauhan siya. Lalo na kapag nahihibang ang tao dahil kontrolado siya ni Satanas. Tayo'y likas na mabubuting tao. Huwag nating hahayaan na alipinin tayo ni Satanas. Kaya tama ang Biblia. Kailangan pagmasdan sa krus ang anak ng Diyos na ating binusabos upang mabuksan ang ating puso at diwa kung gaano niya tayo kamahal, kung anong pasakit ang kaya niyang batahin para sa ating katubusan. Siguro ho, kung aalisin natin ang koronang tinik na ipinutong natin sa ulo ng anak ng Diyos, kung aalisin natin ang korona ng kalupitan ng tao sa kanyang kapwa-tao, baka sakali mas mabilis ding mawawala ang coronavirus. Hindi ba't kaya inutusan ng bayang Israel na pagmasdang mabuti yung nagdulot ng kamatayan ay upang sila'y magkamit ng kaligtasan? Hindi kaya tayo rin ay inuutusan ngayon na pagmasdang mabuti hindi lang ang anak ng Diyos, kundi pati na ang mga kapwa-tao na ating minumura, inaalimura, inaalipusta, o pinagmamalupitan upang tayo'y mamulat at mahimasmasan mula sa ating kahibangan, upang manauling muli ang dangal at tunay nating pagkatao. Hindi likas sa ating pagkatao ang maging hugis at wangis ni Satanas. Ang likas sa atin ay kabutihan, hugis at wangis ng Diyos. Upang tayo'y mahimasmasan, upang mabuksan ang ating mga mata. Hindi kaya't
Sa panahong ito, ay talagang pinaluluha tayo ng Diyos para mahugasan at luminaw na muli ang ating paningin. Galing kay Pope Francis ang mga salitang yan. Ang sabi niya, the cross will teach us how to see more clearly with eyes washed by tears. Para makitang muli ang daigdig. Ang krus ni Kristo ang magtuturo sa atin, sa ating mga mata, na tumingin at makakita ng mas malinaw pagkatapos na ang mga ito ay mahugasan ng mapait na luha. Kailangan makitang muli ng bawat isa sa atin sa panahon ng krisis na ito. Huwag na tayong babalik sa dati. Hindi na maaring katulad na lang ng dati. Kailangan makita nating muli ang daigdig at ang isa't isa mula sa mata ng isang musmos na bata. Dahil ang kaharian ng Diyos ay bukod tanging para sa mga musmos.